Mahigit isang linggo na lamang ay magsisimula na ang Doha Tournament na lalahukan ng ating pambansang koponan. It is a big challenge dahil challenging talaga ang ating makakaharap katulad ng mga koponan ng Lebanon, Egypt at ang nagpapalakas na Qatar dahil sila ang magsisilbing host sa darating na FIBA World Cup 2027. And sa ngayon ay gagamitin ni Coach Tim Cone ang mga available na players. Kung availability sa mga darating na FIBA tournaments ay wala munang Kai Sotto sa lineup. Pero ang good thing ay mayroong mga replacements. Pero malaking role ang kanilang pupunan sa pag-absent ang ating main center. And again, this Doha tournament ay mayroong pansamantalang a-absent dahil sa personal reasons. At ito ay si Japet Aguilar. Nilinaw ng gilas na walang injury itong si Japet at inaasahang makakasama na sa darating na FIBA window ngayong buwan. So walang Aguilar sa Doha, pero merong Edu at Fajardo. Para kay Junmar ay magagamit siya sa kanyang usual na playing time and expected to play all the games ng ating koponan. Pero merong plano si Coach Tim Cone para kay AJ Edu. Well, ang galing ni Coach dahil ina-anticipate niya na magkaroon ng problema itong si AJ o siguradong makakalaro sa New Zealand at sa Taiwan. So Coach Tim is planning to have a load management o ayaw niyang i-overuse itong si Edu sa tournament sa Doha. Ang plano ay 2 games lamang ang lalaruin ni AJ. Ito ay para masigurado na siya ay ready sa mismong FIBA window. Dahil ayon kay Coach, malaking gagampan ng role ni AJ Edu dahil wala nga si Kai Sotto. Kaya sadyang iingatan ng gilas itong si Edu na magbabalik after missing last window. Ayon kay Coach ay importante na magbalik pre-last practice si Edu at doon ay bibigyan ng focus si AJ at magkaroon ng mga game plan. Hindi man nabuo ni Coach Tim Cone ang Sotto-Edu combination pero siya excited na sa pagbabalik ng ka-twin tower ni Kai Sotto. Yes, no-brainer na si AJ Edu ay isang importanteng gilas big kaya mas lamang na maglaro ng 5 itong si Edu ngayong window. Katulad lamang ng sample 5 na ito na walang Brownlee, Thompson at point guard, Dwight Ramos sa 2, KQ sa 3, and Carl Tamayo sa 4. Well, that's a big possibility dahil bukod sa nabawasan tayo ng big man ay posibleng maging permanent sa 4 si Carl Tamayo. Ito rin ay dahil nakaantabay si Coach Tim Cone sa kanyang laro sa KBL. Gustong makita ni Coach ang level of play ni Tamayo na ipinakikita niya sa Korea. At kung ito raw ay magtutuloy hanggang sa gilas, ay mapapagaan ang problema sa absence nitong si Kai this window. So nakita ni Coach ang improvement ni Tamayo ay malamang gayon din kay Kevin Kembao. Ang plano naman ni Coach para kay Justin Brownlee ay bigyan nito ng limited minutes sa isa sa game sa Doha Tournament. So load management din para kay JB na napaka-importante rin ng role para sa gilas.